Isang pinagpalang araw po mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Ang inyong brother Nico Cruz. Bago po ang lahat, God is forever in control. Lord Jesus, I love you so much. Teach me to love you more. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name, Amen. Kawikaan 15, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 35 at 33. Ito na po, napakagandang pagnilay-nilay natin lagi ang araw-araw na binibigay sa atin ng Diyos. Tagalog po, kawikaan sa kamangangaral. Mayroon po yan. Pwede natin i-google at mayroon din sa YouTube kung gusto niyo nang pakinggan habang kayo ay bumabiyahe. Ito po ang versikulo 1. Kawikaan 15. Ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Ngunit, sa tugon ng marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ibinahagi ko itong napakagandang kawikaan 15, versikulo 1 nung sa kasal ng aking panganay na anak na si Demi, dahil napakagandang inspirasyon po ito. Itong verse 1 na ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. So kung mayroon kang kaargumento, kausap na tumaas ang boses niya, medyo galit, ay wag mong bubusan ng gasolina, kasi sabi nga ng ni King Solomon sa kawikaan, sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Parang binuhusan mo ng gasolina ang apoy, kaya magliliyab lalo. Pero ang malumanay na sagot, lalo na humingi ka kaagad ng sorry. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, sorry kapatid, mangmang ako kaya hindi ko naunawaan yung sinabi mo, patawad. Tapos na ang laban. Sino pa ba ang gugulpi sa'yo, babanat sa'yo pagka nagpakumbaba ka na Tapos ang usapin. So, inspirasyon po natin to, dahil tayo mga tao na kailangan tayo makipag-collaborate sa isa't isa, pakikipagtalastasan, pakikipag-ugnayan. At kailangan natin ng bawat isa. No man is an island, sabi nga, di po ba? Ito na po ang verse 2 hanggang verse 35. Sa tulong ng banal na Espiritu para sa gloria ng Panginoon. At para makinabang din tayo sa dunong na ibinahagi ni King Solomon na nag-iisang binigyan ng ating Ama sa Langit ng super dunong, kasi hiningi niya para gabayan ang tao sa Israel, kasi ang mga tao sa Israel na nung panahon nila ay pinili ng Diyos yan. Ito na po, ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Sabi ni Bette Midler, God is watching us. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Natutunan ko rin kay Pastor Ed Lapis yan. Tayo ay ministry po natin na pagandahin ang ating kailangan nakakatulong ang ating mga salita. Dahil ito'y nagpapasigla ng buhay. Halimbawa, naatasan daw siyang ibalita na
pumanaw na ang kanilang tatay. Sabi sa mga kapatid na siyang naatasan ay, kuya, dahil mukhang bunso si Pastor Ed Lapis, may babalita ako sa iyo, handa ka ba? Relax ka muna. Ano yun, kapatid? Sabi nung kuya, gumraduate na si tatay. So hindi mo siya binigla. Kasi binigla mong, kuya, patay na si tatay. Eh di parang binigla mo siya, baka maatake, di ba? So kailangan mapaganda natin ang ating mga salita. Pag pinaganda natin ang mga salita natin, gaganda ang ating mundo, gaganda ang ating buhay. Ito na po ang verse 5. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinidinig ng may isip ang pagpaalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masama'y nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganon ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa katwiran lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Kung papanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di may kukubli. Ayaw mapagsabihan ang mga palalo at sa matalino'y di hihingi ng payo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikibaka. Ngunit ang masayahin sa ganang piging ang kagaya. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam pa kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ngunit, ulitin ko po, patag na lansangan ang daan ng matuwid. Kaya kung gusto natin patag ang ating dadaanan, maging matuwid po tayo, maging matapat sa Panginoon. Payo na yan ni King Solomon. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahiyan ng kanyang ina. Ngunit ang isang mangmang ay kahiyan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di mapapakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay.
Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan, at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. Verse 25 po. Makinig po tayo mabuti. In your notes, kung kinakalam, balikan po natin, i-google po natin to. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog. Ngunit, ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan. Pakinggan mo po nating mabuti ito. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan. Ngunit, ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Ulitin po natin. Ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasabihin o sasalitain. Pinakikinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Opo, pinakikinggan ng Diyos ang daing ng mga matuwid. Ngunit, ang pananawagan ng masama ay hindi dinidinig, ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan, at mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Last 2, 32 and 33. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Itong Bible verse nasa Luke 11 verse 46, nakuha ko to sa Facebook ni Marvin Scott. Shoutout sa iyo, Sir Marvin Scott. Jesus replied, "And you, experts in the law, woe to you, because you load people down with burdens they can hardly carry, and you yourselves will not lift one finger to help them." Hindi po nagwo-walk sa talk ng mga Pariseo, kaya binabanatan sila ni Lord Jesus nung panahon nila. Ang mga masasakit na salita ay hindi ibinigkas ni Lord Jesus sa mga makasalanan, ngunit talagang binakbakan niya rin ng todo ang mga Pariseo, Saduseo, mga nagsasabing makadiyos daw sila, pero ang puso nila ay iba ang kanilang sinasabi. Ginagamit lang nila ang tao, pahirap sa mga tao. Ang binahagi naman ni Sister Cecil sa 1 John chapter 4 verse 8, it says, "He who doesn't love doesn't know God, for God is love." Sino man daw ang hindi marunong magmahal ay hindi kilala ang Diyos, dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagmamahal, Diyos ng pagpapatawad. Ito po ang life lessons. 15 po, life lessons ni Ron
says. Ron says. Nakuha ko po to sa Facebook niya. Pahinga muna tayo today sa napakagandang mga ibinabahagi ni Robert McMillan. Ito po ay napakaganda rin po. Binahagi ni Ron, parang Ronnie. Ang apelyido niya says. Ang initial niya ay CTTO. Life lessons, sabi niya. Ito na po. Ang number 1, don't lend money to your family. Bagkos, give it. So, sabi niya, huwag daw magpahiram ng pera sa pamilya. Bagkos ay ibigay na lamang. Kung halimbawa humihiram sa'yo ng 10,000 piso, ay kung mayroon kang pera, bigyan mo na lang ng 5,000 or 3,000 na galing sa puso mo. Bakit kaya? Bakit kaya nating kailangan bigyan ang pamilya kaysa pahiramin? Kasi pagka pinahiram mo, baka ini-expect mo. Baka ini-expect mo, inaasahan mo na bayaran ka. Pero usually, ang pamilya, pag umuutang sa iyo, parang sinasabi nilang humihingi sa iyo. Kaya ibigay mo na lamang. Kung hindi mo kayang ibigay yung hinihinging halimbawa 10,000, bigyan mo ng taos-puso ng 3,000 or 2,000. Yung kaya mong ibigay na hindi mo na inaasahan. O hindi ko man maipahiram, hindi kita mapahiram ng hinihiram mo, kapatid, kuya, ate, bunso, or kahit na magulang, kung talagang humihiram sa iyo, ibibigay ko na lang po ito. Ito po ay inipon ko. At siguro ay talagang nakalaan para sa iyo ito. Huwag mo nang bayaran. Napakagandang life lessons. Ano po? Number 2, never shake a hand while sitting down. Naobserbahan ko po ito. Minsan talagang nakaupo ka ay nakikipag kamayan ka, so hindi pala pwede, hindi siya tamang pakikitungo sa tao. So wag daw tayong makipagkamay, shake hands habang tayo nakaupo. So tumayo po tayo bilang paggalang doon sa gusto nating igalang, gusto nating batiin, at gusto natin ng sabihan ng mga gagandang salita at shake hands na nakatayo. Number 3, stop telling people more than they need to know. Tumigil po daw tayo sa pagsasabi ng mga bagay na parang walang katuturan sa kanila eh. So marami kang sinasabi. So may kanya-kanya kasing panahon yan eh. Sabi nga ng mangaral, no? Sa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 8, may tamang panahon ng lahat. So parang sinasabi dito na naninirmong ka, na wala namang katuturan dun sa sinisirmonan mo, or pinagsasabihan mo na hindi na may hinihingi ang opinion mo. So hindi po yun tamang pamamaraan ng pagpayo sa tao. Number 4, never eat the last piece of something you didn't buy. Huwag mo daw kainin ng huling bahagi ng mga pagkain na hindi mo binili. Halimbawa, pizza. Usong-uso dito sa Canada yan eh. Kasi instant food, madaling orderin. Mayroon pa kang skip the dishes, di ba? Na madaling orderin. And then dinideliver pa yan. So wag mo daw kainin yung huling bahagi. Lalo na kung hindi inalok sa'yo. Siguro kung talagang pinipilit ng bumili na kainin mo na yung huling parte na yan, at kung gusto mo pang kainin, maaari na pwede mong kainin. Pero yung susunggaban mo kagad, itong last na bahagi ng pizza ay sa akin na, hindi mo naman binili, so hindi po ethical daw. So pulutin lang natin ng mga mabubuti, mga kapanalig.
Maging open and receptive to all good. Number 5, don't throw your friend under the bus to impress someone. So, tayo na po mag-interpret nito kasi hindi ko masyado pang hindi malalim ang pagkakaunawa ko rito. Don't throw your friend under the bus to impress someone. Number 6, never insult the cooking when you are the guest. Si Pastor Ed Lapis ay may mga preaching sa dyan na talagang hindi kaaya-aya sa Diyos na nagsasabi ka ng hindi mo gusto, limbawa mamantika, maalat, or sobrang asim ng sinigang, ayaw mo, pinintasan mo, ay pinintasan mo ang Diyos kasi ang mga pagkain ay grasya ng Diyos. So, may panahon ng tamang pagbibigay ng friendly feedback. Saka so, kung bibigyan mo ng friendly feedback, ay dapat doon sa mismong tao na yon na direkta sa kanya. Kayong dalawa lang nung walang nakakarinig. Number 7, don't use the urinal next to occupied one. Huwag mo daw gamitin ng basin ng kubeta na okupado na ng isa dun sa kabila. Sa public po ito. Number 8, don't take out your phone during a conversation. Huwag mo daw ilabas ang iyong phone at gagamitin mo ang phone habang ikaw ay nakikipagtalastasan. Siguro kung talagang kailangan, pero mag-i-excuse ka, excuse me, paintulutan niyo ako na ilabas ko tong phone ko, ipapakita ko lang po ang picture, o kaya ipapakita ko lang yung message, yung email, yung text ng ating kasama, kaibigan. So with permission, para ethical po. Number 9, never take credit for work you didn't do. Sorry po. Huwag mo daw kuhanin ang kredito sa trabahong hindi mo namang ginawa, that you didn't do. Number 10, listen, nod, and most of all, make eye contact. Kung may nakikipag-usap daw sa iyo, makinig, tumango, at pinaka-importante sa lahat po ay makipag-eye contact. Tumingin, eye contact, mahalaga po yan. Yung nod ay napakahalaga din yan kasi pag kinakausap tayo, dapat kung naiintindihan natin, tumango tayo. Kung tayo ay tumatango sa kausap natin sa sinasabi niya, ay sinasabi natin na hindi man tayo nagsasalita, pero ang action natin, ang body language natin ay tumatango, ibig sabihin umaayon, ina-acknowledge mo yung sinasabi sa iyo. Kasi kung ikaw ay tulala, nakikinig ka lang na parang hindi mo na gusto yung sinasabi, parang gusto mo na kaagad sumabat dahil wala kang pagtango, ay hindi po ethical. So the best ay makinig mabuti, tumango kung kinakailangan tumango, na ina-acknowledge mo nga yung sinasabi, at tumingin ng may eye contact. Number 11, don't make fun of your friend in front of his kids. Huwag mo daw bibiruin or tawag pa dito ay huwag mong bibiruin nga ang iyong kaibigan sa harap ng kanyang mga anak. Number 12, never let emotions overpower you. Huwag mong hayaan ng emosyon mo ang mangibabaw sa iyo, lalong-lalo na ang 7 negative emotions sinners, mental dynamite book edited and annotated by James Whittaker, isang Australiano na nasa US na rin, kung hindi ako nagkakamali, sa paintulot ni Don Green na
tagapangasiwa ng Napoleon Hill Foundation. Napakaganda pong libro. I encourage you na basahin yan at mag-invest ng mga self-help books, especially Bible muna bago ang lahat. So ang 7 negative emotions, ay iwasan po natin yan. Yan mga yan ay the emotion of greed, the emotion of hatred, the emotion of anger, the emotion of revenge, the emotion of superstitions, the emotion of fear, and the emotion of jealousy. Yang 7 na yan, dynamite po yan na negatibo. Yan po ay iwasan natin. Pwede natin i-convert, i-transmute yung 7 negative emotions into something good. Na i-transfer mo, i-convert mo into emotion of love. Di po ba? The 7 positive emotions ay: number 1, the emotion of desire. Number 2, the emotion of enthusiasm. Number 3, the emotion of love. The emotion of desire, enthusiasm, the emotion of hope, and the emotion of romance. So yung 7 na yan ay nalimutan ko po, the emotion of sex. So yung 7 na yan kailangan ma-regulate din po natin. Too much dyan sa 7 positive emotions ay hindi rin maganda. So kailangan ma-regulate, kailangan ma-control din. And then number 13, never beg for a relationship. Huwag ka daw mag-beg na tayo ay para kang humihingi ng todo-todo ng ikaw ay mahalin, ikaw ay nagpapakababa para makipagrelasyon. Halimbawa may iniibig ka, ayaw sa iyo, tanggapin mo na agad. Kung talagang ayaw sa iyo, pwedeng mag-persevere, pero talagang kung ayaw na ayaw sa iyo, igalang mo yun, maghanap ka ng iba. Alalahanin mong 7 billion ang tao dito sa mundo. Number 14, dress well no matter what the occasion. Dress well no matter what the occasion. Talagang dress for success ang isa sa natutunan ko. Kaya kung makikita nyo ang lingkod ninyo, ang mga kaibigan ninyo na si Nico Cruz ay lagi pong nakabihis, dress for success, kasi pag ikaw ay nagdamit ng maganda, ay maganda rin ang pakiramdam mo. Kahit wala kang pera, magdamit ka ng maganda. At may damit ka naman na maganda, bakit hindi mo isusuot? Bakit laging nakalagay yan sa aparador? So, dress for success. Ako'y nagpapasalamat ng todo sa aking Reyna Rosa for 32 years ng talagang napakasipag niyang bilhan ako ng mga damit na sinusot ko at siyempre planchado at talagang malinis na malinis. At kung medyo nagusot ng konti yung kwelyo, nakita niya, ayusin niya yan. Kaya nga, you feel great na mayroong ganong taong nagmamahal sa'yo. Siyempre, ibalik mo yung pagmamahal. Dahil kung minamahal ka, sabi nga ng isang nanay ng kaibigan namin pinagdaluhan namin ng birthday niya. Nung na-depress yung anak niya na hiniwalayan ng girlfriend, kasi nga hindi niya masyadong napahalagaan, nagsawa na yung girlfriend, hiniwalayan siya, hindi niya matanggap. Kaya sabi ng nanay doon sa anak niyang lalaki, anak, pag nagmahal ka, kailangan ipapakita mo, kailangan ipaparamdam mo na mahal mo din. Ang pagmamahal ay two-way, hindi dapat na mahalin ka lamang, hindi mo rin dapat na mahalin siya lamang na hindi ka minamahal. Two-way ang pagmamahal. Number 15, Never kick a man when he is already down. Huwag mo na raw sisipain ng tao na siya na ay nakadapa. Ibig sabihin, dapam-dapa na, talon-talo na sa buhay, ay talagang sisipain mo pa ng todo na gusto mo pa talagang
masadlak sa putikan yung tao na yan. Wag, dahil sabi nga ni Lord Jesus Christ, two greatest commandments. Number one, love your God above all things, and love your neighbor as you love yourself. As you love yourself. Love your neighbor, mahalin lang kapwa. Your neighbor is, your first neighbor is ang family natin. Yan po ang ating unang neighbor. So, mahalin sila, mga neighbor natin, sa parehong pagmamahal natin sa sarili natin. Hindi pwedeng labis ang pagmamahal mo sa neighbor mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sarili mo hindi mo na minamahal. Hindi rin pwedeng mahal na mahal mo din ang sarili mo, pero maliit lang ang pagmamahal mo sa neighbor mo. So, yan po ang napakagandang 10 life or 15 life lessons na isinare, binahagi ni Ron Says. Kung gusto niyo po ipasa ko sa inyo to, let me know sa comment ng ating podcast for today. Tanong, mga kapanalig ko kay Kristo, ano po ang take home po ninyo? Yes, ano po ang take home po ninyo sa episode 35, September 14? Sambahin mo ako at mamuhay kang malapit sa akin. Tayo ba'y sumasamba ng todo sa ating Panginoong Hesus? Siya ba talaga ang tinuturing nating Panginoon? Siya ba lagi na ang nating iniisip? Siya ba ang lagi nating ninanasa na makipagtalastasan, makipag-collaborate, makipag-ugnayan, makipag-usap, at laging lumalapit sa Kanya, sa Kanyang presensya? Napakagandang mga tanong, ano po? Dahil madalas, lalo pag binabagyo tayo, tumatambay na tayo sa bagyo. Sabi nga ni Ian Dyson, dapat ang bagyo ng buhay natin ay dadaanan mo lamang. Mag-move on ka agad kasama si Lord Jesus Christ. Humingi ng tulong sa Lord Jesus Christ natin. Ang talastasan sa akin, pakikipagniig sa akin. Naglalakad ka, naglalagbay ka sa pakikipaglagbay ng buhay mo na kasama ko ay pinaka-essential, pinakahalaga yan. Para ilayo ka sa mga stumbling mo, yung mga ilayo ka sa kapahamakan. Kaya nga, pag nanatili ka sa akin, sabi ni Lord Jesus Christ sa atin kahapon sa episode 35, ay yan ang pinakamatinding gagawin mo, living sacrifice. Even the most routine part of your day can be spiritual act of worship, holy and pleasing to me. Kaya, worship me by living close to me. Na hinango sa Genesis chapter 2 verse 7 na binasa po natin sa episode 35, Psalms 89 verse 15, Romans 12 1 hanggang 2. Sa libro ni Sarah Young, Enjoying Peace in His Presence, Jesus Calling. Ito na po ang mga scriptures sa mensahe episode 36. Magpahinga ka sa akin, anak, aking anak. Magpahinga ka sa akin, aking anak. Rest in me, my child. Yes. Nasa John 15:13, it says, greater love has no one done this than to lay down one's life for his friends. For his friends. Sa True Vine po yan. John chapter 15 verse 1 to 17. Ito po ang pangalawa. Nasa Zephaniah chapter 3 verse 17, it says, the Lord your God in your midst
gitna. The mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. And then sa Numbers chapter 6 verse 25 to 26, it says, the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance. Ibig sabihin ng countenance ay a person's face upon you and give you kapayapaan. And give you kapayapaan. Asamin natin ng kapayapaan na galing sa Diyos. Talagang mamumuhay tayong mapayapa ang ating isip at kalooban. Ano man yang pinagdadaanan natin. Ito na po ang September 15, mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Magpahinga ka sa akin na aking anak. Rest in me, my child. This time, devoted to me is meant to be peaceful, not stressful. You don't have to perform in order to receive my love. I have boundless, unconditional love for you. How it grieves. Grieving ay nagdadalamhati. How it grieves me to see my children working for love, trying harder and harder, yet never feeling good enough to be loved. Be careful that your devotion to me does not become another form of works. I want you to come into my presence joyfully and confidently. You have nothing to fear, for you wear my own righteousness. Gaze, ibig sabihin, titig. Gaze into my eyes, and you will see no condemnation, only love and delight in the one I see. Be blessed as a face shines radiantly upon you, giving you peace. Radiantly ay nagliliwanag. Wow. Napakagandang mensahe po. Ito na po ang pagninilay-nilay natin sa ating lingwahe, mga kapangalig, sa tulong ng Banal na Espiritu at para sa gloria ni Lord Jesus. Yes, para sa gloria ng ating nag-iisang Lord Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the King of Mercy, the Alpha and Omega, the first and last, the beginning and end, the blessed and only ruler, the author of life, the Redeemer, the God na everything ng ating buhay, the only God that we need, si Lord Jesus Christ lamang po. Amen? Amen. Papuri sa Panginoon. Kaya nga, magpahinga ka, anak. Ikaw ay aking anak. Itong oras na ito ay maging matapat ka sa akin sa pamamagitan ng na ito ay kapayapaan, hindi kapaguran. Hindi ka dapat laging gumanap sa iyong ginagawa para tanggapin ang aking pagmamahal sa iyo, anak. Meron akong boundless, ibig sabihin walang hanggan, walang kondisyon ng pagmamahal ko sa iyo, anak. At ako ay nagdadalamhati pag nakikita ko ang mga anak kong nagtatrabaho para mahalin
sinusubukan ng napakatinding pag-work nila harder yet never, pero hindi nila nararamdaman na sila ay minamahal. Kaya nga pinag-iingat tayo ni Lord Jesus Christ dito. Be careful, mag-iingat ka anak, that ang iyong debosyon sa akin ay hindi nakakapangyari na another form of works. Parang ang pagsamba mo sa akin, sabi ni Lord Jesus Christ dito, ay hindi para in the forms of works, na hindi para maging trabaho ang turing mo sa akin, na pagka sumasamba ka sa akin na talagang ikaw ay feeling mo ay nagtatrabaho. Pag ganun ang pakiramdam mo ay mapapagod ka. Di po ba? Iisipin mo na egoistic ang ating Panginoon dahil bakit lagi mong itataas. Pero hindi po egoistic ang ating Panginoon. Gusto niya tayong sumamba sa Kanya kasi pagkilala sa Kanya, siya naman talaga ang lumikha sa atin at ng mundong ginagalawa natin. Siya nagpapakain sa atin, siya nagbigay ng talent, time, treasure sa atin para tayo magkaroon ng trabaho, para magkasweldo. Sa Kanya lahat yan. Hindi niya sinusumbat at gustong niyang ibigay sa atin yan. Ang hinihingi niya lang ay 10% kung talagang kaya mo. Kung hindi naman ay yung galing sa puso mo, pero dapat hindi masiro dahil pag wala kang ibinalik sa Panginoon, wala kang itinanim, paano ka aani ulit? At tandaan po natin, ayaw na ayaw ng Panginoon na siya may utang sa atin. Kung tayo tumulong, nagbigay, nagbahagi ng mga blessings natin na galing din sa Kanya, ay bibigyan niya ulit tayo ng Kanyang pamamaraan. Ang Kanyang pamamaraan ay hindi natin paraan. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, gusto kong lumapit ka sa akin at asamin mo ang aking presensya na may kagalakan, na may kumpiyansa, kagalakan at may kumpiyansa na kasama mo ako, anak. Wala kang dapat alalahanin. Isinusuot mo, suot mo ang aking katuwiran, righteousness. At sabi pa ni Lord Jesus Christ, tumitig ka sa akin, anak, at makikita mong walang panghuhusga sa aking presensya. Ito lang ay pagmamahal and delight. Ibig sabihin may kasamang galak in the one I see. Kaya nga, be blessed. Maging blessed ka, anak. Tanggapin mo ang lahat ng biyayang gusto kong ibigay sa iyo, sabi ni Lord Jesus Christ dito. At ang aking pagmumukha, ang aking face ay magliliwanag sa iyo ng todo-todo. Ibig sabihin, nagliliwanag ng todo-todo, radiantly upon you, na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, na nagbibigay sa atin lahat, mga kapanalig, sa atin lahat. Mahal na mahal niya tayo. Kahit makasalanan po tayo, basta pagka nagkakasala, humingi ng kapatawaran, magbago, at piliting matuwid ng landas ang ating lalandasin. Di po ba? So, we should measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. Regularity is a king. The best way to learn is to teach. At lagi natin tatandaan, God is forever in control. Papuri sa Panginoon. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Shout out sa aking Kuya Romy na napakasipag mag-comment. At na-encourage ang lahat pagka siya ay nagno-notes. Talagang tuloy-tuloy ang transformation ng aking Kuya Romy. Kaya papuri sa Panginoon. Maraming salamat muli sa inyong lahat. God bless. Bye-bye now.